Magandang araw sa atin lahat mga idol. Panibagong video tayo. Gagawa tayo ng isang tutorial na paglilinis ng baul. Pakikita ko sa inyo mas madali at mas maalwa na pamamaraan sa paglilinis ng ganitong Pasko na gagawin nating bangka na panghanap buhay dito sa dagat. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano ang pinakamadaling paraan ng paglilinis ng kasko o baul. Yan. Ito mga kabantay ang kasko nating lilinisan o lalabrahan para malinisan at mamasilihan. Yan. Ang haba mga kabantay nito ay 18 inches, ay 18 feet. Yan ang haba. Yung kabuuan nitong kaskong ito. Tapos ang luwang nito mga kabantay ay 17 inches. Yan. 17 inches ito. Ang kahoy nito ay lawaang puti. Yan ang magandang kasko na ginagamit sa paggagawa ng bangka. Lawa ang puti, magaan siya. Saka napakatibay na kasko. Yan ang tayo ng makina. Ito naman mga kabatay ang ating gagamiting panglinis. Yan planer at grinder. Saka itong pait. Yan, saka itong ating gulok na panlabra. At saka itong piko. Pinakamahalaga ito, itong piko na panghukay sa lunas, din sa loob. Yan, panghukay dyan itong piko na ginagamit natin. Yan mga kamatay, ating umpisahan na paglilinis ng baul. Yan, umpisahan natin mga kamatay dito sa paglilinis itong ibabaw. Dito natin ang umpisahan ito ito muna ang ating lilinisin itong babaw nito. Kailangan ito pantay na pantay itong magkabilang gasa. Yan, kailangan i-level natin ang kasko para makasigurado tayo na pantay yan, naka-level ito. Sa gitna tayo kukuha ng level sa gitna ng kasko. Tapos i-titirmin muna natin ito dito sa pinakang kulin. Papako natin ng pagpapantala. Yan. Yan, hindi natin nakalibila itong gitna. Ating clear na itong pinakanggasang ito. Naka-level. Habang papunta tayo dyan sa unahang yan, kailangan i-level natin i-level para kasigurado tayo na pantay talaga itong gasa. Pantay na pantay talaga itong gasang ito. Magkabila na ito. Yan, ating lagyan mga kabantay ng liting ang gitna para makakita natin kung tuwid na tuwid ang kayarian ng kasko. Yan. Ilagyan ng liting para makuna natin ang sentro sa gitna.
Yan, sukatan natin mga kabate itong gitna ko nakasintro. Yan. Sibitin nila ang kalahatin ito. Yan, okay na, nakasintro na itong lighting. Ito mga kabantay yung nangyari dun sa ating lighting, oh. Dito sa dulo, hindi sumintro. Parang tabingi itong kasko. Yan, dito pa, ito ang ating tatanggalin ito. Dito pa ang ating kailangang labrahin ito para makuha natin yung pinakansintro ng pinakang kasko niya. Yan, ano, pinataka ng kasko, yan. Tapos dito naman sa tapat ng may makina, kung titingnan nyo, yan, ay matambok ito. Yan, matambok. Yan ang kailangan nating bawasan ito. Kailangan makita natin na parehas magkabila ang forma ng arko ng tagiliran ng kasko. Kailangan pantay na pantay, parehas, walang mas maluwag. Kung tingnan nyo mga kabantay, ito mas maluwang talaga ito, itong huwang ito. Yan, hanggang dito kailangan may itong markang ito, hanggang dito ito atin tatanggalin. Ano? Yan, ito ang lighting natin na nakasintro. Yan, ganyan mga kabantay pag sasaayos ng bangka, pag nililinis ng kasko. Yan, para makasigurado tayong patuwid na tuwid ang pagkakayari ng ating nililinis na kasko. Yan, ito mga kabantay yung ating aayusin. Medyo matambok itong kabilang side na ito. Ating ipaparehas. Yan, sa ito ang batayan natin para maging parehas. Yan, 7.5 inches. Kailangan maging 7.5 inches din yan. 8 ito. Yan, lalagay natin sa 7.5 inches. Yan. Yan, ito ang tatanggalin natin. Yan. Yan, kung titignan mga kabantay, pantay na. Okay na, parehas ng distansya ng lubid dito sa magkabila. Kahit dito, okay na. Yan, nating piplinirin na itong magkabilang side na ito para makita natin na parehas ng arko ng magkabilang tabi. Yan, ito mga kabantay ang kailangan unahin natin para makita natin yung forma ng kayarian ng kasko. Bago natin plinirin itong likod, kailangan itong gasam muna ang isigurado natin na pantay. Yan, ating piplinirin ng mga kabantay itong tagiliran at itatagilid para mas maluwang plinirin.
Na-planer natin mga kabantay itong magkabilang side na ito. Yan, sigurado na tayo na ano, okay na. Ganda na ang arko ng magkabilang tabi. Ang pantay na. Yan. Ang sunod na natin gagawin itong mga kabantay ay hindi muna itong loob. Kailangan unahin natin yung labas. Itong likod. Tataob natin ito at ating ayusin ang likod. Huling gagawin itong loob na ito. Pagka linis na itong labas, kumbaga tapos na ang pagkakalinis nitong labas, saka natin huhukayan ng finish na hukay ito para matansya natin yung kapal ng pinakang pundo nitong ganitong baul, lalo na dito sa pinakang lunas niya. Kailangan tansyado natin yung kapal dahil baka tayo mapasubra ng labra at manipis, baka naman pumutok, baka mabiyak. Kaya dapat ay tansyado natin ang kapal ng pundo itong pinakang baul na sa gitna. Yan. Tapos na itong magkabilang side mga kabantay, itong ibabaw at saka itong magkabilang side. Natapos na nating pinisin. Ang sunod na natin itong gagawin na itong likod naman. Itong pinakang balugbog na, pinakang likod, yan, ating itataob na. Yan. Yan mga kabantay ang ating piplinirin. Meron tayong pinakang guide. Complete, okay na yung pinakang gasa niya. Pantay na. Medyo mahirap din talaga mga kabantay maglinis ng ganitong baul. Medyo mabigat-bigat at trabaho din ito. Labrahin ito eh. Yan, labrahan natin mga kabantay itong likod na itong pinakang kasko. Dito sa pagbibilog nitong ganitong kanto ng kasko, hanggang dito lang kung gaano kalalim mga kabantay yung ating lalagay na na plywood. Kung ano yung 1/4 o ano yung median tanim natin ng plywood, huwag natin isasagad ditong ating pagkaka-planer dito sa paglalagay ng plywood para mabilog natin ng ayos itong kantuhan. Ito mga kabantay halos nasa itong pagkaka-planer dito sa tabi, yung una natin ginawa kanina, ay halos nasa hulog, nasa pantay lang, wala siyang klibi. Dito na magkakaroon ng klibi yan sa pagbibilog natin kakasko dito sa labas. Kaya kung maaari dito sa ating paglalagay ng parka o plywood, ay huwag natin isasagad itong klibi natin dito. Magtitiro tayo ng konti para pag dito sa basyadang ito, pag naitanim natin plywood, mabibilog pa natin ng ayos.
Tapos tayo mga kabantay mag-planer na natin itong bawal nating lililinis. Okay na yan. Ito mga kabantay, kaya may ganitong flat. Ito ay pinakang lagayan. Dito ipapatong natin yung kilya. Yung palomo, yung mga 2x2 na yun. Siyang nakalagay dito sa flat na ito. Sunod na nating gagawin dito, ating gagrinderin muna para makinis. Meron tayong ginagamit dito pampakinis, yung sanding paper na bala ng grinder. Yung ating ginagamit dito pang finish na sa paglilinis ng ganitong kasko. Bago natin lagyan ng pinakang kilya o palumo, grinderin muna natin para kasigurado tayong makinis yung ating baul lang yun. Nililinisan. Yan. Malinis na mga kabantay itong labas. Pinis na ito na padaanan natin ng grinder yan. Yan. Okay na. Ang sunod natin mga kabantay na gagawin dito ay loob naman. Yung lunas niya. Yan ang ating lilinisan. Yan. Yan itong proa, pinakangunahan itong lugar na ito. Yun ang hulihan. Ang susunod dating dito yung palomo naman, yung pinakang kilya. Pero tapusin muna natin yung loob. Ating lilinisan yung pinakang hukay niya. Yan. Ating ititihayo mga bantay. Yan. Yan, ito ang ating sunod na gagawin. Matatansya na natin ang kapal dahil linis ng labas. Dito sa loob tayo maghuhukay na naman. Ating gagaranilin mga kabantay itong gasa. Yan ito. Para pare-parehas ang kapal ng gasa. Ating padadaanan ng granil. Yan mga kabantay, ating hukayan na. Lagyan muna natin ng pinakang marka dito sa gasa. Itong granil lang gagamitin natin para pantay-pantay ang kapal ng gasa. Kaya mga kabantay, medyo makapal-kapal pa itong natitira ditong lalabrahin natin sa gasa. Ito lang ang granil. Kailangan matanggal natin itong nasa bandang loob na ito. Labrahin muna natin ang gulok para medyo malwala-luwang paitin. Pagka medyo manipis na yung papaitin na naman mga kabantay pagka ganitong na medyo nabawasan na natin itong labrahin at papaitin na.
na natin itong gasa, itong pinakamtagiliran niya. Parehas ng kapal nito. Kailangan lang itong ating grinder na lang para ma-finish na. Pero hindi pa mga kapatid, tapos kuha lang itong lunas na pinakang loob nito, hindi pa natin na titipo. Ating pukayan muna lang panibago para mapantay ito mga kapatid. Napiko na natin ito, pantay na ito. Itong bandar ito hindi pa. Katapos tayo makabantay paitin itong tabihan ng gasa na linis na natin. Saka napiko na rin natin itong lunas, itong gitna. Ang kailangan na natin gawin dito ngayon ay grinder rin na lang natin para mapinis na at ma-apply na rin natin ang batak ng masilya na epoxy. Yan lang. Okay naman kabantay ang labaran nito, maninipis lang ang gasa. Saka okay ng kapal ng pinakampundo ng lunas. Yan. Grinder na lang natin mga kabantay. Yan grinder na natin mga bantay itong kwan. Mayroon pa rin mga salupanit yung natuklap na pinagkunan ng piko. Ating papatsingan mga kabantay ito ng epoxy yung kwan, para maging pantay. Yan. Yan lahat ng mga may malalalim taga. Yan. Ating papatsingan ng epoxy. Okay, ito na ang grinder na natin.
Yan mga kapatid, ating patsingan muna itong mga malalalim na tama na ito. Patsingan natin ng epoxy na may kusot. Patsingan na natin. Tutuyuin lang natin ito at saka gagarayin rin ulit para mabatakan ulit natin ang masilya ng epoxy na wala ng kusot para makinis na ito. Masilyahan na natin itong itong loob ng kasko. Tapos na nating grinderin yung mga patsing, yung malalalim na pinakantaga ng palakol. Masilyahan na natin ng diretsyo na yung
masilyahan na natin ang loob ng plain na masilya. Hindi na makita yung ating ginawang patsing gawa ng makinis na. Wala na yung mga malalalim na hukay. Okay na ang masilya nito mga kapantay. Yan. Ang sunod natin mamasilyahan na itong labas. Natapos na natin itong loob. Okay na ito. Yan mga kapantay, na tapos na natin loob masilyahan. Ito namang labas. Yan itong labas ng baul na ating nililisan. Itong ating papatakan na ng epoxy. Kapantay, natapos na natin itong kasko na ating nilinisan. Yan na ultimo ang kayarian. Yan. Finish na mga kapantay. Ito makakintab na. Gawa ng masilyahan na natin. Tapos na ito. Ito maasimbuli na lang at bubuuhin natin. Kubaybayan yung mga kapantay ang kayarian ng bangka na gagawin na naman natin ito. Yan. Ito ang susunod nating vlog ulit, ang pag-asimbol nito. Yan, hanggang dito lang mga kapantay at thank you sa lahat ng mga nanood. Yan, hanggang sa muli po mga kapantay. Thank you.